So hi guys, welcome back sa ating YouTube channel. So ngayong araw na to guys, nandito na naman tayo, baboyang walang amoy. Ito nga pala guys yung ika-20 days ng pag-aalaga natin ng mga piglets na gagawing patiner. So ibig sabihin patabaing baboy. After na lumaki, pangbenta. Ngayon guys, ika-65 days old na nila. So ano nga ba yung dapat natin gawin kapag ganito na yung age group ng mga alagang baboy? At syempre, paano ba yung pagkain nito? Tara guys, pag-usapan natin starter period dito sa baboyang walang amoy. So tara guys, silipin natin, tingnan natin itong update nga dito sa mga baboy. So ito guys, nasa ika 65 days old na simula nang pinanganak sila. Ibig sabihin nito guys, halos 20 days na sila dito sa kulungan. Kasi nga guys, 45 days sila yung kinuha sa ibang baboyan yung pinili sila. By the way guys, pinili itong mga baboy na to sa halagang 3,200 bawat isa. Itong baboyang walang amoy na to ay merong 10 piglets. Ibig sabihin lang nito guys, isang batch ng pag-aalaga ng baboy, 10 piglets yung inaalagaan dito. So, ito na nga guys yung nangyari. Maganda yung paglaki ng mga alagang baboy. Nagsimula ang pakain dito is bimig. Tapos nilipat sa Picrolac. Ngayon nga guys, Picrolac yung ginagamit na pakain sa mga alagang baboy na to. Ito na, starter period ng mga alagang baboy. Kailan ba to dapat pinapakain sa mga baboy? Ano ang age group ng mga baboy sa pagpapakain ng starter feeds? At syempre, gaano ba karami yung dapat nating ipakain? So ito yung mga katanungan na sasagutin natin ngayong araw na to. Disclaimer lang guys, may mga pagkakataon na depende ang pakain, depende sa kung ano yung feeds na ginagamit ninyo. Merong mga recommendation yung mga branded na mga feeds company, ganun rin yung ibang mga feeds company na gumagawa ng pakain sa baboy. So mababasa nyo yan sa sako o kaya mayroong pamphlets na pinamimigay yung mga kumpanya. Eto na guys, since Pigrolac yung ginagamit natin, ang age group guys is dapat yung baboy is nasa edad na 61 to 90 days old. Ibig sabihin nito 2 months since birth ang pinag-uusapan natin. Kasi nga guys, dapat nating malaman na since birth yung pinag-uusapan natin kasi maraming mga katropa natin na ang pagbilang sa pag-aalaga ng baboy is after ng walay. So ang pinag-uusapan natin ngayon guys, ang pagpapakain pala ng starter sa baboy is after ipanganak, ganun yung bilangan natin. So 61 days after ipanganak sila, pwede na guys i-introduce yung starter. At sa ganung sistema, magtatagal ito sa loob ng 30 araw. Ibig sabihin nito guys, sa introduction ng starter feed sa ating mga alagang baboy, dapat nagkukonsumo na sila guys ng mga 800 to 900 grams per day ang bawat isang baboy. So, ibig sabihin nito guys, since yung mga alagang baboy nakakakonsumo na ng 800 to 900 grams per day, kapag nag-start tayo guys, gradual lang yung pagpapalit ng pakain dito. Ibig sabihin mula pre-starter papunta sa starter, dahan-dahan lang guys yung pagpapalit natin ng pakain. Ibig sabihin kung mag introduce tayo ng starter, huwag biglaan. At least magbigay tayo ng palugit na 3 to 4 days hanggang maximum na 1 week. Yung 3 to 4 days, okay na yon, sapat na yon para at least magkaroon ng transition period sa pagitan ng pagpapalit ng pakain mula pre-starter papunta sa starter. Paano ba ginagawa yon? Gagawin natin yon guys, 3/4 na pre-starter, tapos 1/4 ng dami ng starter. Tapos sa ikalawang araw naman, 50-50 na sila. Sa ikatlong araw, mas marami na yung starter, 3/4 na, tapos 1/4 na lang yung pre-starter. Tapos sa susunod na araw, pwede na yung normal na starter na diretso na. So ganun guys yung pagpapalit. Ito ay upang maiwasan yung pagtatain ng ating mga alagang baboy at hindi mabigla yung sikmura nila. So napakarami kasing pagkakataon na nagtatai yung mga alagang baboy dahil hindi gradual yung pagpapalit. So ito rin yung nagiging sanhi na nanghihina sa pagkain ng ating mga alaga. So
walang ganang kumain at matindi yung pagtatae. So yan naman guys, normal lang yan ang nararanasan natin sa pagnenegosyo ng babuyan. Kaya wag tayong mataranta, may mga solusyon at may mga paraan para at least maiwasan natin yung mga bagay na yun. Katulad nga yung sabi ko, kailangan gradual yung pagpapalit natin. Kung bigla naman tayo guys nagpalit ng pagkain, so konti lang yung ibigay natin guys hanggang sa mabuo yung dumi ng ating mga alagang baboy at suportahan rin natin guys yung mga gamot na sachet na mabibili sa mga suki nating tindahan na ibig sabihin na pampaalis ng pagtatae na makakatulong para mabawasan yung pagtatae ng ating mga alaga. Merong mga digest aid, tapos meron ding Apralite na pwede tayong gamitin sa ating mga alagang baboy. So kung nakakaranas tayo ng pagtatae, make sure na nagbibigay tayo, naghahalo ng electrolytes sa mga inumin ng baboy para at least hindi sila ma-dehydrate at bumalik yung kanilang lakas at energy. At syempre hindi sila guys may stress. So eto guys yung mga baboy na to. So meron dito 1, 2, 3. Tapos sa kabila meron ding 3. Tapos doon naman sa kabilang dulo guys merong 4. So eto guys hinihiwalayin etong mga alagang baboy na sa kulungan nila para mabigyan sila guys ng pagkakataon na makakain ng wasto at hindi sila magagawan sa pagkain at syempre maging hindi sila stress kasi kapag sobrang siksikan yung mga baboy maaaring makapagdulot ng stress babuyan sa kanilang paglaki. So ibig sabihin kung magiging mabilis yung paglaki nila, dahan-dahan yung paglaki nila. So makakatulong guys since hindi naman ginagamit na lahat ng area. So mas maganda pag hiwa-hiwalayin sila para at least mas maging maganda yung kanilang paglaki. Ito na pag-usapan na natin, ilan ba yung dapat na ikonsumo ng mga baboy kapag nasa pre-starter stage? Ito sa loob ng 30 days guys, mag-a-average sila ng 1 kilo to 1.2 kilos per day. Yun ay makukonsumo nila at maaari yung i-transition ulit sila pagdating ng 30 days. So, ibig sabihin 30 days pa lang gagamitin yung starter feeds sa mga alagang baboy. Normal na guys, makakaubos sila ng 30 to 45 kilos na pakain sa starter period. Minsan naman may mga pagkakataon na yung mga katropa nating magbababoy, halos isang sako talaga yung binabudget nila. Wala namang problema kung mag-extend tayo ng 1 to 2 days hanggang 3 days o maximum na another week sa starter period. So nasa sa inyo, depende sa kung paano nyo pinapakain at kung paano yung program nyo sa inyong baboyan. Basta magkaroon lang tayo ng magandang sistema sa pagpapakain sa ating mga alaga. Kasi sa bandang huli, kayo pa rin yung magdidesisyon kung ano yung nararapat na gawin sa inyong baboyan. So eto na guys, nandito nga, eto, baboyang walang amoy. Napakagandang tingnan na ng mga alagang baboy sa age group na ganito kasi nakikita natin yung mabilis na paglaki. So kahit si Louie nakikita na, 'di ba na magkasama tayo nung nakita natin yung paglipat ng mga baboy dito. At ito na nga, mahigit 20 days na na pag-aalaga nitong baboy na to. So ilang mga araw pa at makikita natin na tuluyan na talagang magiging maganda, magiging malaki itong mga alagang baboy. So Pigrolac yung ginamit dito, ano? Ayan, Pigrolac, isa sa mga good quality na mga feeds at maganda rin yung presyo pero makikita naman natin guys yung resulta sa mga alagang baboy. Okay lang gumastos basta maganda yung presyuhan ng mga live weight ng baboy sa inyong lugar. Katulad dito sa Bicol, 180, 185. So okay na okay. At sana magpatuloy yung ganyang magandang presyuhan para at least yung mga katropa nating magbababoy, mga katropa nating nag-aalaga, naghahayupan na katulad nito, siguradong kumita sa bandang uli. Dahil syempre, malaki yung gasto sa feeds pa lang, alam naman natin, 'di ba? Halos 1.8, 1,800 to 2,000 plus yung presyuhan guys ng feeds ngayon. Kaya dun sa mga katropa natin na napakaraming alaga ako doon sa inyo. Dun naman sa mga katropa natin na yung presyuhan ng baboy sa inyong lugar ay napakababa, 130, 120. So wish namin na sana maging maayos at saka maging maganda. So ito yung i-share namin sa inyo. 65 days old yung baboy, 20 days na dito sa baboy ang walang amoy. Kasama pa rin natin guys ayan, ito guys si Kabady Moko. Maraming salamat po. Samahan niyo po kami araw-araw dito lang sa Kabady Moko YouTube channel. Hanggang sa muli, paalam.